Anthony Tabernas sa DZRH. Kauna-unahan sa Pilipinas. Manila Broadcasting Company. DZRH. Member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Member KBP, oras! Eksakto en punto. Alas 6:05. Humahataw, humahagupit, lumalatay na komentaryo sa himpapawid. 2 por 2. Walang takot sa paghimay sa masalimuot na isyu ng bayan. 2 por 2. Humahataw na mga balita at impormasyon. 2 por 2. Ating damhin, ating lasapin ang hagupit na 2 por 2. Ang pag-question daw po sa 2025 national budget at mga pagbatikos tungkol sa sinasabing mga blank items ay bahagi ng destabilisasyon. Ito ang binanggit ng Pangulong Bongbong Marcos mismo, na nagsabing sa tingin niya ay ito raw pong hakbangin na dalhin na sa Supreme Court ang issue ay para matigil ang operasyon ng gobyerno at maituloy ang plano nilang destabilisasyon. Bagamat tiwala ang Pangulo na may solid footing ang gobyerno para depensahan ng budget, inamin nito na wala silang plan B sakaling ideklara itong unconstitutional ng Korte Suprema na mangangahulugan daw na magsa-shutdown ang lahat. Naku po, inang. Muli ring pinanindiganan ng Pangulo na walang blank line items sa kanyang nilagdaang 2025 national budget. Isyu ng katotohanan. 2 At may team ang balak, magtago ka na. 2 por 2. Si Jerry at si Anthony, narito na. 2 por 2. Hahataw ng todo, urado ka. 2 por 2. Ang katotohanan, dala nila. 2 por 2. Walang sinasamba pali, maniwala ka. 2 por 2. Hataw ng gusto, tol, umasa ka. 2 por 2. 2 por 2. Take a little walk to the edge of town and go across the track where the viaduct looms like a bird of doom Hi. and crack Morning. where secrets lie. Magandang umaga, bayan! Ito po si Jerry Baha. Ito po naman si Anthony Taberna. Muli pong sumasa inyo ang 2x2 sa umagang ito ng Friday! Yuhuu! On together Kamusta kayo mga textmates, mga text partners, mga kapamilya, kapuso, kapatid, kabarkada, mga kapitbahay? How are ya?
Medyo maalinsangan ngayon dito sa amin sa Pasay City. Sa Pasay City ba ito, Mother? Sa buong Pasay City ba ito? Hindi, O dito lang sa studio? Sa sulok lang ng DZRH na to. Ito kasing ice maker namin, itong snow maker, di ba dati kikita nyo, balot na balot kami lagi ni Kumbatsero dito. Mukhang bumigay na, pumalya. Pumalya, oo. Kaya kanina naggubad na ako, Kumbatsero. Kaya mamaya sigurado papawis. Si Yuel Oo. Si Yuel gusto nang magsando eh. Kaya lang makikita daw yung isang balahibo niya inaalagaan sa dibdib. Ganun. Nakatayo pa. Buti na lang meron tayo ditong camel. Ayan, camel. Ayan. Dati sigarilyo yan eh. Kaya nga. Dahil bawal na ang sigarilyo, ngayon electric pa na siya. Ayan, narinig nyo ba ang pambungan natin? Mukhang hindi pa tuloy, hindi pa tapos ang usapang pera. Talaga naman, pag-usapang pera, usapang budget, bukod dito sa controversial na 2025 national budget, yun. Di ba pinag-uusapan, sinimulan kahapon yung 200 pesos. Across the board pala yun, Kumbatsero. Kaya, di ba, yung sinasabi kasi natin na minimum... hindi pala, Mother. Hindi pala minimum lang yun. Yun pala ay across the board. Ibig sabihin, lahat ng empleyado sa pribadong sektor, sakaling yun ay maipasa, madadagdagan ng 200 pesos sa kanilang arawang sweldo. Ayan. Siyempre, magre-react dyan ang mga employers. Ang sabi ho ng mga employers, yan daw po ay counterproductive. Ayun, hindi makabubuti. And could have unwanted consequences. Naku, at magkakaroon daw po ng hindi natin na magugustuhan na mga komplikasyon sa ating ekonomiya. Sa ating ekonomiya. Para naman sa isang karaniwang manggagawa. Hindi! Hindi. Totoo. Kailangan yan. Kailangan namin yan. Pera yan. 200 pesos yan. Sige, itaas nyo bilihin. Itaas nyo. Itaas nyo. Basta itaas nyo rin ang sweldo namin. Tingnan natin. Dahil kahapon yata nakapasa na sa committee level ito, Kumbatsero. Nakapasa na. Kahit na araw ng Huwebes nakapasan eh. Kahit araw ng Huwebes. Nakapasa na sa committee level. Teka muna, yan ba aabot pa kaya? Sa mga nalalabing session days ng Kongreso. Kung ang pag-uusapan natin, itong bago mag-umpisa ang campaign period, mukhang wala na. Mukhang kakapusin na. Unless, Kumbatsero, ito ay isa-certify bilang urgent ng Malacanang. Wala pa tayo naririnig sa Malacanang dyan. So ngayon, ang bola nasa kamay na ng Pangulo. Parang ganon, ipinasa ng mga mambabatas ngayon sa Pangulo. Kung isi-certify niya yan at kung maiahabol bago matapos ang Kongreso, itong Congress na ito. Pero pagka maririnig mo, Kumbatsero, ang mga economic advisors ng kahit sinong presidente, ay nako, kahit sigurado sinong yan. presidente, ay sasabihin nila, maghunos dili kayo, mga politiko. Nako, yun. So yan ang aabangan natin. Yan ang aabangan natin kung ano magiging action dyan ng palasyo. Dahil ang sabi ng Senado, uy kami, tapos na kami dyan. Naipasa na namin. 100 pesos nga lang. Yes. Siyempre, kaya naman mayroong bicameral conference Bicam committee. na naman! Blank item na naman ba yan? Kaya may bicam. Doon pag i-reconcile ang magkaibang version. Versions. Ayan. Abangan natin yan. Habang tayo'y naghihintay naman ng murang bigas. Jerry Pa at Anthony Taberna sa 2x2 sa DZRH. Oo nga, ako'y binalikan ko ito, Kumbatsero. Usapang pera pa rin, pambili ng bigas. Presyo ng bigas. Binalikan ko tuloy itong, kailan ba ito binawasan ng tariff sa imported rice? Last quarter ng... Ayon sa Google, sa Google, ito raw pala July. July last year. Kalahating taon na pala yan. Kalahating taon na. At ang sabi ng Department of Agriculture noon ay by August.
By August, next month. May ganun, ha? Bababa na raw. At ang sabi nitong si ASEC Michael De Mesa, Hindi. Michael Damaso. ang level kasi nung presyo nung time na yon ay 47 to 49 ang imported ang bigas. Tapos merong 51 to 55. So ine-expect nila na baka meron na raw mga 40 pesos by August. Natapos ang August, Naging walang nangyaring ganun. Tapos nakarinig tayo mula naman kay Secretary Chu Laurel na baka daw October. October. Last year ho ito dahil July nga sinimulang ipatupad yung cut sa tariff na imported rice. 35% dati yan. Sakripisyo yun para sa gobyerno. 35% ginawang, alam nyo kung magkano? Ginawa 15%. So binawasan ng 20% ang tax sa imported na bigas. Isipin mo, may kwenta na ba ang gobyerno diyan kung magkano nawala sa gobyerno diyan? Ang alam ko meron na kasi sumakit ang ulo ni Customs Commissioner Benvenido Rubio. Dahil meron silang inaasahang tariff, tapos binawasan ng 20%, tapos hinihingi sa kanila na dapat ito ma-hit yung target. Binawasan nyo Binawasan nyo yung tax Parang ganun ang dating. Oo, at malaking kabawasan yan sa kita ng gobyerno, pero walang epekto. Wala epekto. Kumbaga, nagsakripisyo ang gobyerno, nagsakripisyo ang mamamayan, subalit, ang nakinabang lang dyan ay iilang nako. Mga tao. Kaya ang tanong nanong malyari? Habe. Ang sabi ho ngayon ng nung nakaraan ng Department of Agriculture, ito may nakita akong statement ni Secretary Francisco Chu Laurel Jr. Sabi niya ay ganito po. Ito po ay may kinalaman sa presyo ng bigas na inaasahang magiging presyo nito sakaling maipatupad na yung tariff reduction sa imported rice. Ganito po ang kanyang sinabi. Aabutin pa kaya na ni damdaming bayan yan. Narito po. Andito lang to kanina. Ba't na hindi ko na makita? Nanakawan tayo. Nanakawan na naman tayo. Sabi ho ni Secretary Laurel ganere. But since demand for food usually spikes in December, dahil sa ang demand sa pagkain, karaniwang tumataas kapag Disyembre. We anticipate seeing a more substantial drop in rice prices by January. Maasa kami na naging sera pa. Baka sa Enero na bumaba ang presyo ng bigas. Ayun, yung pangalawang pahayag niya na pala yun. Dahil yung una sinasabi niya ay by October. Masisimulan daw pong maramdaman ang pagbaba ng presyo ng bigas by October as a result of government's decision to reduce import tariffs. Ayan nga, tas sumunod siya. Pero, sabi niya, sa gawing baba, sinabi niya na, hindi, July ang full impact. Ay, January. Yung full impact. Ngayon po ay January 31. What? Last day na pala? Last day na ng January. Mukhang wala tayong maaasahang murang bigas, murang imported na bigas. Nanong malyari? Ayan na. Nalugi na ang gobyerno. Nalugi na ang mamamayan dahil taxpayers money yan. Hindi nag-reflect sa presyo. Ayan. At meron pang bagbabanta ngayon, kumbatsero. Ano? Ayon sa ating bubuit. Ayan na naman, sumideline na naman yan na Lakay. Mukhang kinapos na naman ang pambili ng bigas. Yung bubuit ni Lakay. Ayon sa ating bubuit, nagbabanta pa raw ngayon itong mga rice importers na tititigil na nila ang pag-import. Obo. Ayako na, sabi raw na gano'n. Sabi, ayako na. Namewang pang gano'n. Alam mo kung ba't nagbabanta? Bakit? Kapag daw itinuloy pa ng Kongreso yung investigasyong ginagawa ngayon. May gano'n? Oo. May gano'n? May gano'n. Nako, Mr. President, Secretary Laurel. Kiko Laurel. Naghahanap po ng sagot dito ang mga mamamayan.
Ulitin natin nagsakripisyo na ang gobyerno, nalugi na ang gobyerno in the form of dapat collected taxes. Pero hindi nangyari. Yung dahilan kung bakit ibinagsak ang taripa. Ang taripa. Oo, nako. Baka may kumita dyan. Kung 6 na buwan na silang kumikita. 6 na buwan na. 6 na buwan na silang kumikita. Oo. Anak ng bakang dalaga. At mukhang yung full impact daw sana ng ngayong January, mukhang hindi rin pa rin natin mararamdaman. Dahil at 31 na ngayon. Pebrero na bukas Pebrero na bukas. Oo. Joseph, anong malyari? Magkano? Mga kumpanyero ng bayan, Katuying at Jerry Dos. Beno. Ang tunggak na oras. Achi, Mr. Jalamtang, Lakyam di Chaphun, 6:20 na ng umaga. ACS Balita. Susunod na. Makatotohanan, balitang maaasahan. ACS Balita. Walang makakaligtas, walang makakalampas. Saan magsulok ng kapuluan, Luzon, Visayas hanggang Kamindalawan. Basta't may balita, ipagwagwagan ng sikat na tagapagbalita. ACS Balita. Kasama ang 2x2 tandem Anthony Taberna at Jerry Baha. ACS Balita. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. Araw po ngayon ng Biyernes. Huling araw na pala sa buwan ng Enero 2025. Sa ulo ng ating ACS Balita. Mas malaking oportunidad sa kalakalan at turismo inaasahan papasok sa bansa sa bagong runway ng Mactan Airport. Panukalang 200 pesos across the board wage hike nakalusot na sa House panel. Pangulong Marcos makikipagpulong kay US President Donald Trump. Mga bagong patakaran sa immigration tatalakayin. Presyo ng baboy, inaasahang bababa bago magmahal na araw. Senior citizen patay, 4 sugatan sa sunog sa Muntinlupa. At ikalawang Kanlaon baby na nasa evacuation center nasawi dahil sa hirap sa paghinga. Magandang umaga, Luzon, Visayas at Mindanao. Good morning, Philippines. Hello world! Kami po ang inyong mga tagapagbalita. Ito po si Jerry Baha. Ito po naman si Anthony Taberna. At ito ang... ACS Balita. ACS Good News. Sinasinayaan po ng Pangulong Bongbong Marcos ang tanging parallel runway sa Pilipinas. Ito po yung kauna-unahan na tanging parallel runway sa Pilipinas dyan sa Mactan, Cebu International Airport. Opo. So ito lang, first time na meron tayo niyan? Oo. Dahil sa NAIA, wala, no? Isa lang. Wala dyan Pati sa ibang mga airport. Sa Clark ba wala rin? Walang parallel? Parang wala. Mahaba kasi yun. Mahaba lang. Mahaba lang. Malaki yung espasyo dyan sa Clark. Pero ito, first and only parallel runway in the Philippines. Opo. Ang alternatibong runway na may halos 3 kilometro ang haba ay dinisenyo para matugunan ang tumataas na pangangailangan sa trapiko sa himpapawid, matugunan ang dami ng pasahero at kargamento, at tiyakin ang walang patid na operasyon sa panahon ng emergency. Sa pamagitan po ng bagong runway, sinabi ng Pangulo na mas magiging mahusay ang operasyon ng airport, madagdagan ang mga flight at lalakas ang posisyon ng paliparan bilang gateway sa Visayas at Mindanao. Inaasahan din ng Pangulong Marcos ang higit na oportunidad para sa kalakalan at turismo na papasok sa Pilipinas sa pagbubukas ng kauna-unahang parallel runway sa bansa. As the first and only parallel runway in the Philippines, this runway is a bold leap forward. It will help in your competitiveness, in your connectivity, and in your capacity to take in visitors.
This milestone would not have been possible without the firm determination of the Mactan Cebu International Airport Authority, the unwavering support of all the stakeholders, and the dedication of all the partners working together in concert and coming to this great achievement. Ang tinig ng Pangulong Bongbong Marcos. Sa isa pang good news, aprobado na raw po ng committee sa Kongreso o itong House Labor Committee ang panukalang batas na magbibigay ng dagdag na 200 pesos sa arawang sahod ng lahat ng manggagawa sa pribadong sektor. Kung mapagtitibay ang 200 pesos daily across the board Wage Increase Act na mula sa House Bill numbers 514, 7568 at 78771, aatahasan ang lahat ng pribadong kumpanya, anuman ang laki o uri ng industriya, na magpatupad ng 200 pesos na dagdag sa arawang sweldo. Kaagad na umusad ang panukala kasunod ng pangako ni Speaker Martin Romualdez sa mga lider ng manggagawa sa kanilang pulong na bibilisan ang pagtalakay sa wage hike bill na napapanahon sa harap na patuloy na pagsipa ng presyo ng bilihin at serbisyo sa bansa. Alas 6:29 ng umaga, naimbagabigat kada kayo amin na po, agreeing kayon, gising na. Kinumpirma ng Pangulong Bongbong Marcos ang plano niyang bisitahin si US President Donald Trump upang talakayin ang pagpapaigting sa relasyon ng dalawang bansa. Gayun din ang mga bagong patakaran na ipatutupad nito sa Amerika. Sa sideline ng pagkapasinaya ng parallel runway ng Mactan Cebu International Airport, sinabi ng Pangulo na marami siyang gustong talakayin kay Trump, kabilang ang may kinalaman sa defense, security at bagong immigration policy ng Amerika. Gayunman, wala pang petsa ng pagbiyahe ng Pangulo sa US. Mr. President, are you gonna say something? But why? I don't know. ACS Balita. Ang nawalang tinig ng Pangulong Bongbong Marcos. Ayan na ba? Ayan na. Wala siyang pang iba yung kanina. Samantala, inaasahang bababa ang presyo ng baboy sa susunod na 4 na linggo sa gitna ng pagtaas ng retail price nito na umabot sa 460 pesos kada kilo. Inamin ni Rolando Tambago, Pangulo ng Pork Producers Federation of the Philippines, masyadong tumaas ang presyo ng baboy dahil sa mataas ding demand nitong holiday season. Sa pagtaya ni Ginoong Tambago, bababa ang presyo ng baboy sa pagpasok ng Marso, lalo at malapit na ang mahal na araw. Ayun, dahil bababa naman ang demand. Gate pa ni Tambago na nanatiling mababa ang farm gate price ng baboy, 220 pesos hanggang 225 kada kilo. Biruin mo yung 220 farm gate, pero umaabot sa palengke ng 460. Grabe, no? Ang grabe. Sobra naman yan. Parang masyado naman yan. Oo, over yan. Walang ganon. Alas 6:31 ng umaga, patay ang isang 75 anyos na lolo habang sugatan ng 4 na iba pa sa sunog sa Muntinlupa City. Ayon sa Bureau of Fire Protection, nagumpisa ang sunog alas 10:20 ng umaga sa residential area sa Marquez Compound, Summitville, Putatan, Itaas. Mabilis na kumalat ang apoy at umabot ang sunog sa ikalawang alarma bago ito naapula alas 11:09 ng umaga. 15 pamilya ang nawalan ng tirahan sa sunog habang tinaya namang nasa 750,000 pesos ang halaga ng napinsala. Patuloy na nag-iimbestiga ang Bureau of Fire Protection sa sanhi ng sunog na tumagal ng higit 30 minuto. Alas 6:32 ang ating oras. Diyos maray na aga sa Indogabos mga Bicolano. Mata na kamo, gising na. Nadagdagan pa ang batang Bakwit na namatay sa evacuation center ng Bulkang Canlaon. Kasunod dito ng pagkamatay ng 9 na buwang sanggol mula sa evacuation center ng La Castellana sa Negros Occidental. Ayon kay Girly Pinongan, Chief ng Provincial Health Office, nakaranas ng ubo at matinding lagnat ang bata bago ito dinala sa ospital noong 1 linggo, kung saan siya binawian ng buhay dahil sa pneumonia. Noong nakalipas na buwan, isa ring 9 na buwang lalaking sanggol ang nasawi sa evacuation center dahil sa acute gastroenteritis at dehydration.
Alas 6:32 na ng umaga. Susunod! Tito Boy! Aba, tinan mo nga naman. Ang Pilipinas pala ay pasok sa top 3 sa pinakamabilis ang paglago ng ekonomiya sa rehiyon. Opo, top 3. Aba, tinan mo nga naman yan. Last year. Nung 2024. 2024. Oh. Yan at iba pa sa pagbabalik ng ACS Balita. 6:33. This makakaligtas, walang balitang makakalampas, saan mang sulok ng kapuluan. ACS Balita! ACS Balita! Ang programang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, maker ng world-class quality Pride Detergent. Hi! Maganda morning! Ano bang araw today, kumpachero? Today is Laundry Day Friday. Yuhuu! At pag Laundry Day Friday, all you need is Pride Washing Machine Detergent. May triple stain away formula kaya tanggalang makapit, madikit, malupit na dumit man siya, kaya easy ang labada. Kaya pala mula noon hanggang ngayon, all you need is Pride. All you need is Pride. ACS. Ang 2x2, Tandem Anthony Taberna at Jerry Baja. ACS Balita. Kung po sa mga naghahanap ng pagdagdag na pera dyan, ang ating pong malakas, ang bagong lakas sa promo agent ay nandyan sa Barangay 8, Dagat-Dagatan, Caloocan. Kaya lakasan nyo na po yung radyo ninyo. Ayan, oh. Ayan, lakasan nyo hanggang matulig pati mga kapitbahay ninyo. Ayan, oh. Pag tinanong kayo, ba't ang ingay-ingay mo? Gusto ko, sabi mo, gusto kong magkapera. Gusto kong magkapera. Ikaw, gusto mo ba? Ayan, ganun ang itanong mo sa kanya. Ganun. Ito ay mga taga Barangay 8, Dagat-Dagatan, Caloocan. Andyan na siya! Nangangailangan po ang Commission on Elections na karagdagan 2.5 billion pesos na pondo kapag natuloy ang pagpapaliban sa eleksyon sa Bangsamoro Parliamentary sa May 12. Ito po ang sinabi ni COMELEC Chairman George Garcia matapos sertipikahan ng Pangulong Bongbong Marcos bilang urgent ng pagpapaliban sa nasabing eleksyon. Paliwanag ni Garcia, malaking pondo ang kinakailangan dahil magkakaroon ng mga bagong gamit, balota at guro dahil magmimistula itong special elections. Samantala, nais pa imbisigahan ni Lanao del Sur Representative Zia Alonto Adjong ang questionabling paggamit ng 100 million pesos pondo ng Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Ito'y matapos ibunyag ni Adjong sa kanyang privilege speech ang biglaang pagpasok ng napakalaking halaka sa bangko ng may 4 barangay officials kahit hindi sila humihingi ng pondo. Aba. Ayon kay Adjong, mula 500,000 hanggang 2.5 million ang pumasok sa bank account ng mga nasabing opisyal. Aba. Panginoong pambuhay doon, no? Inatasan naman noon ang Office of the Chief Minister ng BARM na i-withdraw mga naturang barangay official ang halaga at magtira lamang ng 200,000 pesos. Aba, talagang maluloko yung mga yan. Base din naman sa instruction ng liderato ng BARM, Special Operations ang tawag sa nasabing budget. Duda ng kongresista, posibleng galing sa Local Government Support Fund ang naturang mga halaga. Nabigo ang pamahalaan na maabot ang target na 6 to 6.5% na paglago ng ekonomiya noong nakaraang taon. Inanunsyo ng National Economic and Development Authority o NEDA na pumalo lamang sa 5.6% ang pag-akyat ng ekonomiya noong 2024, pero mas mataas ito sa 5.5% nung sinundang taon o noong 2023. Pero masaya na rin ang NEDA sapagkat ang Pilipinas daw po ang isa sa may pinakamalaking paglago ng ekonomiya sa Timog Silangang Asya. Ikatlo po ang Pilipinas kasunod ng Vietnam at China. O hindi lang Timog Silangang Asya to. Buong Asya to. Andito yung China eh. Oo. Ang Vietnam po ay 7.5% ang iniangat. Ang Pilipinas ay 5.6%. Ayan. At ang China ay 6.8.
Oh. 6.8%. Oh, number 2 pala ang China. Number 1 ang Vietnam. Ayan, number 3 ang Pilipinas. Oh. Yung, ayos na yun. Pwede na yun. Pwede na rin sa atin yan. At least, silver, bronze medal. Oh. Samantala, muling sumiklab ang kaguluhan sa loob ng multinational village sa Parañaque. Sa ulat ng mga otoridad, nag-ugat ang gulo ng may mga nagtangkang putulin ang linya ng tubig sa loob ng subdivision. Tinangga itong pigilan ng security guard sa lugar pero pinagtulungan ito at binugbog. Ayon sa isang madre na naninirahan sa multinational village, matagal na nilang kutob na may nananabutahe sa kanilang village dahil napuputulan sila ng tubig, ngayong nagbabayad naman sila sa Maynilad. Hinihinalang may kinalaman ito sa patuloy na alitan sa pagitan ng kasalukuyang Pangulo ng Homeowners Association na si Julio Templo Nuevo at ang dating nakaupo na si Arnel Gakutan. Mga away-away talaga sa mga homeowners, ano? Matindi yan. Matindi yan. Akala ko ganun lang yan Oo. Matindi ang homeowners. Mas matindi pa ang politika dyan. Mas matindi politika sa homeowners. Ang pakiramdam kasi nung mga minsan, mga naobserbahan ko lang sa homeowners. Hindi ko kayang maging mayor Hindi ko kayang maging barangay chairman. Dito na lang. Dito ako. Talaga, totoo. May mga nagpa-power trip. Power tripper Magugulat kayo. Halimbawa lang ito, wag kang magagalit yung iba. Halimbawa yung usapin ng easement. Yan. Yung usapin ng easement lang. Sila nga mismo, yung easement nila, sinagad-sagad nila, tapos yung kapitbahay nila, palibasa gusto nilang gipitin. Hahanapan ng katakot-takot na. Kino-question sa easement. Minsan mabubusit ka. Siyempre, ayaw mo lang makipag-away sa kapitbahay mo, di ba? Ikaw na nakikinig sa amin. Anyway. Talaga. Mamigay na nga lang muna tayo ng pera. Sige nga. Ito na ang ating winner sa DZRH Bagong Taon, Bagong Lakas Promo. May nakakita na, may nakikinig, may nahuli. Aba! Si Sherwin Alparo, dyan sa Dagat-Dagatan, Caloocan. Sherwin! Go, go, go! Yes, katuling ka, Jerry, dito sa Dagat-Dagatan, free. Yan, free pa ng box, ha? Dahil dito sa Barangay 8, nahuli natin to si Tatay. Tatay, pangalan niyo po? Ismael po. Tatay Ismael. Litada. 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 Taga sa mga Litada po? Sa Masbate. Taga Masbate. Tignan mo naman, pwede ba makatuloy? Pakikita ko lang yung TV nyo. Pero dahil sa kanila, ang lakas-lakas ng TV. Pero ang ingay-ingay. Rinig mo sa kalsada? Laki-laki ng TV. Ayan, papakita ko lang, ha? Ayan, o. Ayan, o. Kaya dito tayo kasi delayed yung audio dyan. Delayed. Pati ang video. Mapuputol. Bahay. Halika. Ayun, naka-tune in sa DZRH at ang lakas-lakas ng volume. Tayo, wag mong panoorin sarili mo, halika! Ang sabi ka muna namin. Sino pa rin mga pag umaga? Si Anthony Taberna po. Si Jerry Baha. Anthony Taberna, Jerry Baha, 2 por 2. Ito ba mga 1,000 pesos? Matagal na raw bang, Sherwin, matagal na daw bang taga-subaybay ng DZRH si Tatay Ismael? Punood ng DZRH? Opo. Anong channel yan? Sa internet yan. Internet. Internet siya nanonood. Dahil malaking TV, kailangan may wifi yan. Dahil na naka-wifi. Ito, bigyan pa natin ng DZRH grocery. Kaya para sa'yo, Daddy. Ano masasabi kay Anthony at kay Jerry? Maraming salamat po. Salamat din po sa inyo. Thank you. Patuloy na pagtutok sa DZRH Ari Summer 6, Sherwin Battle para DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. ACS Balita. Yabo lang natin, kumbachero, itong kwento dyan sa may Marilake. Hindi ba katakot-takot na aksidente ng inaabot dyan? Mukhang ang nasisita. Paulit-ulit Paulit-ulit kasi. Dahil matitigas ang ulo ng mga nandyan. Ba't ba kasi hindi tinatauhan ng mga pulis lagi yan? Matagal nang tinatauhan yan. Ang HPG dyan, pati yung Tanay Police, noon pa tumatao na dyan, kumbatsero. Talagang matitigas ng bungo. May mga meron talagang mga exhibitionist.
Ganon. Nag-exhibition talaga. Oo. Pambihirang patis. Buti sana kung sila lang ang madidisgrasya. Buti sana nga, tama ka ron. Oo, Buti kung sila lang. kung sila lang, Magdadamay pa. Tulad ng halimbawa nung mag-exhibition. Patingin nga nung paliko. wala ba tayong video dyan? Paliko. Dahil nag-exhibition, hindi niya makukuha. Lalabas siya ng linya. Oo, yung Masasalpok niya ngayon yung kasalubong. Tama, ilan na po namatay dyan? May namatay nga dyan mag-asawa. Oo. Mag-asawa, tapos ay grabe. Ay, bug. Naku, yun. Yung mag-asawa naman, yun yung mag-asawang vlogger. Vlogger. Yun man, medyo Kawawa din yung inabot nung... sa gawing ano pa yun, yung lugar nila, gawing gawing Quezon na eh. Kukunti na dumadaan doon. Ito sa pinangyarihan itong nagsusuperman ito, gawing parang tanay pa ito. Diyan marami talaga. Marami. Ang sinasabi nga ng iba kong batsyero, ano kahit lagyan natin ng humps yan? Ang inoon ko. Sabi nga natin si... Para ka nang dumaan sa Maharlika Highway na lubak-lubak naman. Sabi natin si Brigadier General Eli Mata, ang Direktor ng Highway Patrol Group. General, magandang morning! Si Katunying po at saka si Ka Jerry. Good morning po. Good morning po. Katunying, Ka Jerry. Opo. At sa mga tagapinig niyo, follower niyo po. Teka muna, ano tingin niyo? Lagyan na natin ng humps yung marilaki na yan. Ano ba sa inyo sa proposal na yon? Siguro po hindi po ham. Siguro rumble strip. Rumble strips. Yung parang... Sa mga expressway na na-experience natin. Para magising ka, ganon. Magising. Para hindi sila makapag-banking, hindi sila mag-freewheeling dyan. Di ba? Rumble strip will do. Lalo sa mga yung papakurba, yung very sharp yung kurba, General, ano? Yes po, sir. Ngayon po, ano ba ang ginawa niyong hakbang dyan sa sunod-sunod na naman eh? Actually, hindi naman nawawala aksidente dyan, pero ngayon, mas nabigyan ng prominence sa media sapagkat may mga namamatay. General, ano po yung aksyon ng Highway Patrol dyan? Since I assumed last week as Highway Patrol, this is one of my guidance to monitor and secure this area. Unfortunately, yung bagong provincial highway patrol natin, kaupo lang din, nasabayan siya ng insidente na yun when I gave instruction. At ngayon po, na-saturate na siya. Initial action taken po natin, na-saturate na siya ng kapulisan para sa force multiplier from Proper A and Highway Patrol Group po. And I engaged LTO last Monday for coordinating conference with that regards problem dyan sa Marilake. And nung Wednesday, holiday, intentionally I inspect the area and it so happened na I met yung mga potogs. Yan, meron talaga dyan. Sa area and I engaged them na kasi they are parang sila yung nakakapag-motivate dun sa mga motorists. Yun, tama. Ginaganahan lang, nagpapasiklab. Na bumengking para mapicturan. Nakikita nila yung skills nila sa pagpamotor. Pag may nakita silang mga group of photos and videographer na naka-standby dyan sa area na yan. Pagbabawal nyo na ba ngayon yung mga picture, photo na yan? Doon? Actually, yung presence ng photos, mga videographer is not a violation alone. Parang nila yan eh. Passion nila yung kumuha ng ano dyan. Kaya lang, nakaka-motivate nga dun sa would-be violator ng reckless driving dyan sa area na yan. Kasi yung area na yan, ang ganda nga naman, pag anuin mo yung mga curve niya, banking, saka freewheeling. Yan ang mga ginagawa nila po dyan. Nakaka-motivate ng mga kamote driver. Opo. Anong in-advise ninyo doon sa mga potogs na yon, General? I gave them my personal contact number and we'll be having a Viber group. I-report nila po sa amin. After the fact, pag may nakita sila, i-report namin. And then kami, i-report naman namin sa LTO. For the LTO to issue show cause order dun sa mga ma-identify namin, nagpa-violate. Ayun. Mga ganyang incident po. So magiging kapartner pa ninyo ngayon itong mga potogs na ito? Opo. Actually, maganda yung
kwentuhan namin doon last Wednesday kasi pag yung mga holiday, Saturday, Sunday, madami po talagang tambay na photos dyan, ng videographer to take videos and photos of those who are doing exhibition on motorcycle exhibition po. Hindi na kasi aksidente talaga yung nangyayari kapag pag nag-exhibition na, Iba na yun. hindi na aksidente Iba yun, na yun, no? General tulad nitong nag-Superman na to. Kapag intentional talaga at may aksidente, violation na ng law talaga po yun ng imprudence and negligence under Revised Penal Code Article 365. Saka yung pong General, may ewan ko kung na-confirm ninyo na yung iba daw dyan na na-involve sa aksidente, wala raw lisensya eh. Actually kasi sirang humawak ng investigation yung local police, pero when I talked to the chief of police, sinabi niya may lisensya May naman. lisensya naman. Saka kapag ka po nag-Superman na gano'n, hindi naman tamang pagmamaneho. Nakakitang hindi Yun, dumapa. Yung iba naman, humihiga naman. Oo, hindi ba? So yung pong... May ano na po dyan, may mga outpost na linagay yung local police po. Ayun. Through Tanay Municipal Police Station. Nakalatag dyan sa area na yan. Pagka nakita siguro naman itong mga banking na maraming pulis dyan, well, yung visible yung pulis sa mga magagandang location, baka naman ma-discourage na sila na mag-Superman. Actually, even without police, masusolusyonan natin itong problema rito through engineering. Pero dapat hindi lang talaga rin ang safety. Karamihan may 3 p.m. meeting, yung provincial chief ko ng Highway Patrol will meet yung mga LGUs ng Tanay. And we will propose yung mga parang no contact policy. We will propose installation of CCTV and radar. Mahirap. Parang no contact policy na para i-show na lang natin sila. Masusurprise na lang sila na may show cause order na sila from the area. Sa DPWH po siguro, pwede na rin makipag-usap po po yung dyan. DPWH, mamayang meeting ng 3 p.m. Para doon sa Rumble Strips. Yes po, yung Rumble Strip is very important, lalo na sa mga curb na yun. Yung mga curb kasi doon nila tinitest yung skills nila sa banking. Ayun, parang Rumble Strip ba yung Hindi puti na yan? Iniwasan Iniiwasan din eh. Pwede rin palang pinturahan para akala nila Rumble Strip yun. Okay. Maiba lang po ako, General, isa na lang. Yes, ang isa po ngayon sa mga issue, especially yung mga mga may-ari ng mga bagong sasakyan, ay hindi agad marehistro ang sasakyan sa higpit daw po ng Highway Patrol sa pagbibigay ng clearance. Kailangan po ba talaga ng Highway Patrol clearance? Sabi po, yung pakiulit po. Opo. Sir, Opo. sir. Pwede na po. Sabi yung dating. General, narinig niyo po kami ngayon? Hindi ko po kayo maintindihan. Sige po, baka kayo... sa signal niya sa signal cellphone. po ninyo. Sabi po yung signal, Sir Tunying. Sabi po. Pero okay na po kami. Sa ibang pagkakataon na lang at sinenyasan na kami dito. Wala na rin pala kami oras. Kaya nakasang ko yung TV ko. Okay. Thank you. Okay na po. General, maraming salamat po sa inyo at magandang umaga po sa inyo. Thank you po kayo. Opo. Sa ibang pagkakataon na lang po yung isang issue na gusto po namin ilapit sa inyo. General, maraming salamat at congratulations po sa inyo bilang bagong direktor ng Highway Patrol Group. Mabuhay po kayo. Me. Thank you. Yun. ACS Balita. Nagatid sa kabuuan ng ating ACS Balita, ito po si Anthony Taberna. Ito po si Jerry Baha. Balitang makatotohanan. Balitang maaasahan. ACS Balita. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, maker ng world-class quality Pride detergent. At Anthony Taberna sa 2x2 sa DZRH.
Ayun. Ba't ba nawawala? Ayun, nakita ko na rin. Masamang tao lang ang takot sa dalawang to. Kaya kung maitim ang balak, magtago ka na! Anthony Taberna, Jerry Baja, 2 por 2! 2 por 2! Papaabot lang tayo ng pakikiramay, kumbatsero, sa pamilya Eduardo. Ano? Oo. Sapagkat kaninang madaling araw ay minessage ako ni Miss Alice Eduardo at ibinabalita na si Daddy Andres. Si Daddy Andres. Si Daddy Andres. Yung ating masugid na taga-subaybay, si Daddy Andres. Daddy Andres. Si dentista yan, si Dr. Andres Eduardo ay pumanaw na po. Pinagpahinga na. Kaninang umaga, no, madaling araw. Napakasikat niyan si Daddy Andres, 'di ba? Nagba-vlog si ating Small Laude, laging nakakasama pa 'yan. Pero eventually itong mga nagdaang araw ay para siyang nag-aggravate yung kanyang demensya. Nagiging malilimutin na talaga. Dala na ng edad. Kasi Dala ng taon edad. na. Parang 80 plus. magnunubenta na yata si Daddy Andres, pero kahit gano'n ang edad malakas ang pangangatawan lalo nga pag nakikinig sa 2x2 yun tuwan-tuwa sa atin. Kaya doon po sa mga nakakakilala kay Daddy Andres Eduardo, siya po ay pumanaw na. Yung po mga detalye ay amin pong i-anunsyo. Muli po ang aming pakikiramay sa kanya pong buong pamilya. Nagpapaabot din tayo ng pakikiramay sa mga naulila ni Albay 1st District Congressman Edsel Lagman. Si Congressman Lagman po ay pumanaw sa edad na 82. Alas 5 ng hapon, binawian ng buhay ang kanyang ama dahil po sa cardiac arrest. Medyo ilang buwan na rin natin na balita na siya ay nakaratay sa banig ng karamdaman. Muli po ang aming pakikiramay. Pakikiramay sa pamilya Lagman. Pero yan ay mga pumanaw. Sa birthday naman, sige, baka meron binabati po natin ng happy birthday. Happy birthday. Si Bok Pio. Bok Pio Dinyoso, General, Major General Pio Dinyoso. Happy birthday. At kasabay niyang nagbe-birthday kumbadyero sa Maringal ay itong si Rolly Aringay Mayor Rolly Roliuda. Happy birthday. Binabati kayo ng buong PMA class, Maringal class of 1998. At yung may-ari ng Arms Corps, kumbadyero, nag-birthday nung isang araw. Si Bong Belmes. Bong Belmes. Wala ba tayo dyan? Wala ba tayong kalibre 45 dyan? Wala ba tayong libreng baril dyan? 45. Nabanggit mo yung baril, kumbadyero, ang Arms Corps may promo para sa mga uniformed personnel. Meron silang binebentang 45 na 50% kapag ikaw ay pulis o sundalo. Mahina man. Baka kalahati lang din ang putok nun, ha? Hindi. Kalahati lang yung puluhan. Yung mga gawang Pinoy na panglaban mo sa international, yung quality. Galing ng Arms Corps. Congratulations. Birthday din pala ngayon ni Ruel Saldico. Si Ruel. Ang ating reporter dyan sa Bicol. Happy birthday sa iyo, Ruel. Oras po natin, standby lang, 15 at 29. Oras po natin, Kapopoy. 6 na minuto na makalipas ang 7 na umaga. Kauna-unahan sa Pilipinas. Manila Broadcasting Company. DZRH. Member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Balitang bagong-bago. Balitang dapat alam mo. Balitang magdadagdag ng talino. Dahil bagong impormasyon, makibalita. Unang-una sa DZRH. Pangunahing balita. Kasama ang 2x2 tandem ni na Anthony Taberna at Jerry Baja. Araw po ngayon ng Biyernes, huling araw sa buwan ng Enero 2025. Sa ulo ng ating mga pangunahing balita, pagkwestiyon sa 2025 budget sa Supreme Court.
Parte daw ng destabilisasyon laban sa pamahalaan, sabi ng Pangulong Marcos. Pangulong Bongbong Marcos may matinding hamon sa China bago alisin ang US Typhoon missiles sa bansa. Itigil ang pangharas sa West Philippine Sea. 15 airport sa bansa, isa sa ilalim sa modernisasyon para gawing mas konektado at competitive ang Pilipinas. 5 Chinese na hinihinalang espiya na aresto ng NBI. Posibleng outbreak ng sakit pinangangambahan dahil sa sablay na bakuna ng DOH. Magandang umaga, Luzon, Visayas at Mindanao. Good morning, Philippines. Hello, world. Kami po ang inyong mga tagapagbalita. Ito po si Jerry Baha. Ito po naman si Anthony Taberna. At ito ang... Pangunahing balita. Metro Manila ngayon. Unahin natin ang mga balita sa labas. Nako! Magandang balita ito. RH15, Giselle Ricaport, meron daw dagdag bawas sa presyo ng produktong petrolyo. Ano kaya yung dadagdagan? Alin kaya yung babawasan? Ayun. 15, Giselle Ricaport. Come in, Giselle! Matapos ang kakarampot na bawas presyo, namumuro naman sa susunod na linggo ang taas presyo ng gasolina ng mula 40 centavos hanggang sa 70 centavos. Ayon kay Assistant Director Rodela Romero ng Saudi Oil Industry Management Bureau, kung may increase ay may namumuro naman na malaki ang rollback sa diesel na maaaring maglaro ng mula 1 peso and 3 centavos hanggang 1 peso and 60 centavos. Habang ang kerosene posible ring magmura ng 85 centavos hanggang piso sa Martes. Sinabi ni Romero na itutulak ng dagdag bawas sa presyuhan ng alinlangan sa posibleng US tariff sa Mexico at Canada ang isinusulong ni US President Donald Trump na mababang presyuhan at mas mataas na output sa Amerika at ng iba pang major supplier kagaya ng Organization of the Petroleum Exporting Countries. Nagkatagda namang magpulong ang OPEC Plus Joint Ministerial Monitoring Committee na nagbabantay sa crude production upang silipin ang oil market situation. Ito si Giselle Ricaport para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you, Giselle. Sa langis, weekly ang ano natin, ano? Weekly, oh. Every Tuesday, bumaba man o tumaas, May pagbabago. may pagbabago, weekly. Weekly. Ba't sa bigas hindi natin magawa yon? Ba, pwede. Totally, imported din ang bigas. Tama. Di ba? Tama. Bakit sa bigas, binili mo ng mura, ibebenta mo ng mahal? Yan, tama. Kahit nagmura na sa world market, mahal pa rin ibinebenta. Ganon mismo ang nangyayari. Dito ngayon, doon sa binawas na 20% tariff, ganon pa rin ang nangyayari. Mataas pa rin ang benta ng bigas. Gawin na rin natin weekly. Weekly, saka hindi lang natin pakikinggan o mamata-mata lang tayo habang itinataas nila ang presyo ng bigas. Dapat may ginagawa ang gobyerno. At transparent. Magkano ba kuha ninyo talaga dyan? Sa Vietnam, halimbawa, o kaya sa Thailand. Magkano ba kuha nyo dyan? Magkano yan? Siyempre, may patong yan. May kita naman. Natural naman. Alam ng mga mag-import yan ng walang kikita. Ng palugi. Ang palugi, mga private importers yan. So, para kita natin, nawawala yung hinala na may kumikitang iba. Totoo. Kaya mananatiling mataas ang presyo ng bigas. Transparency is the best policy. Ayun. Ito na. Toneto niladang bigas daw na presyong 29 pesos ay nakalatag na sa Kadiwa. Aba, saan yan? Yan ba yung binibida ni Administrator Eddie Guillen? Yan. Ito 29 pesos to. Ito, kayang-kayang mababa. Talaga, 29 pesos. 29 pesos. Marami pa kaya yan? Local to, local. RH5, Val Gonzales. Come in, Val! Ito na ngayon, Jerry Tantone, yung pinagmamalaki ng National Irrigation Administration na murang bigas, 29 pesos kada kilo,
na mabibili dito sa punong tanggapan ng NIA dito sa Quezon City. Ang pagbubukas nito, Jerry Anthony, ay alas 8 pa ng umaga pero mayroon nang nagpupumilit na pumasok dahil yung iba Aba, ina mo na yan, ano? nakikiusap yung iba. Kaya pinapapasok naman ng mga gwardiya bagamat alas 8 pa. Nagpiprepare pa sa mga oras na ito, Jerry Anthony, ng mga paninda. Pero handang-handa na. Yung bigas talagang nakaset up na rito sa yung bodega na makikita dito sa isang parte sa mga gusali nitong tanggapan ng NIA dito sa Quezon City. Pero yung kanilang bodega ay mukhang ang binabanggit sa akin nung nakalipas na mga linggo ay nasa 3 o 4 yung kanilang bodega. Etong nakalatag dito pa lang, Jerry Anthony, sa pagtaya ko dito, mga daan-daang mga yung nakikita ninyo, daan-daang mga BBM rice na tigsa 10 kilo at yung makikita. Yun pa rin ang limit. Hanggang 10 kilo lang ang pwedeng bilhin. Hanggang 10 kilo lang para nang sa ganun. Kasi nung nakaraan na Jerry ay umabot sa 300 mga residente yung nakabili alas 9 pa lamang ng umaga nung nakaraang araw ng Biyernes. Ganun karami talaga naghahanap ng murang bigas, ano? Kaya naman nililimitahan ng 10 kilo lamang dahil para mas marami. Baka kasi yung iba ibenta. Pero teka muna, akala ko pa idadalhin na rin yan doon sa ibang mga grocery tulad ng madalas puntahan ni Kumbatsero, yung 7-Eleven. Yun yung plano. Plano pa rin. Napakatagal ng plano niya na. Tagal ko nang narinig hanggang ngayon. Nakipag-usap na itong si Secretary Laurel doon sa mga retailers, mga malalaking mga supermarket. Daan-daan mga supermarket 'yon, kung di ako nagkakamali, nasa 200 mahigit na mga retail stores na yung nakapanayam o nakapulong, nakamiting na nitong si Secretary Francisco Chu Laurel Jr. para nga makita na rin ng ating mga kababayan doon sa mga malalaking store na pinupuntan din ng ating mga kababayan. Majority ng ating mga kababayan, lalo na yung mga pumapasok doon sa kanilang mga opisina, paglabas ng opisina, doon na sila tutuloy at doon sila makakapili. Dahil pagkalabas ng opisina alas 5, sarado naman na itong tanggapan ng NIA. Dahil nakapagbenta na ng mga oras na yon. Yun ay ang target ng Jerry Anthony ay yung mga empleyado na pumapasok naman dun sa kanilang mga trabaho. Pero antabayanan natin kung kailan na magsisimula maging dun sa binabanggit ninyong chain of convenience store ay mari nang mabili itong sana nga. Oo, sana nga. Teka muna, Val, yan ba yung galing pa sa contract farming na tinatawag na pinasimulan ng NIA? Correct, oo. Ito yung kaya mura, no? Kaya mura dahil ito rin yung mga tinulungan ang National Irrigation Administration. Ba't balita ko titigil na raw yun? Totoo ba yun? Wala namang binabanggit pa ang NIA. Particular na itong si Administrator Gillian kung ititigil na, pero dapat ituloy-tuloy yun. Actually, yan ang dapat nilang gastusan. Yan. Kaysa kung saan-saan sila pondohan. kung ano-ano yung mga pinagagagawa, yan ang gastusan at total naman meron tinatawag na aggregation ng mga irrigators, yung mga nagtatanim ng palay. O di sila yung makikinabang doon sa ayuda ng NIA. Diba? At bibili ng palay sa mas murang halaga, 27 sa prevailing market, prevailing price. Tapos sa contract farming kumbatsero, wala pang 20, minsan 20 pesos lang. Dahil sinagot na ng gobyerno yung ibang mga gastos nila. Ang ganda niyan, yan ang dapat palaganapin, di ba? Kung maririnig mo lang, Jerry Anthony, yung mga pahayag ng mga bumibili rito, tuwang-tuwa sila. Hindi magkamayaw yung kanilang pasasalamat dahil doon sa paglalatag ng ganitong klase ng bigas na mabibili sa murang presyo dahil lang binabanggit ng mga nakakapanayam natin dito. Halos linggo-linggo, ang sa kanilang binabanggit yung sa 29 pesos, maibibili nila yung naitipid nila
nila, may bibili na nila Talaga? sa pang-ulam. Saka maganda yung bigas Nakita ko na yung bigas na yan, Kuya Val Oo. Maganda. Hindi siya yung mga panahon na... Hindi siya NFA. Yung alam nating NFA noon. Hindi ganoon. Oo, yung mga panahon na naninilaw yung bigas at halos hindi makain. Yun wala na yung mga panahon na yun. Ngayon maganda ito, bagong ani ito na galing mismo dun sa iba't ibang mga probinsya kung saan ay mayroong mga kooperatiba na tinutulungan din ng NIA at yung kanilang ani, eto ngayon yung ibinabagsak nila dito sa National Capital Region para naman maibenta direkta mismo dito sa ating mga kababayan. So bukod dito sa bigas, Jerry Anthony, meron pang mga ulam. Mga gulay. Meron pang mga gulay at meron pang mga ulam. Eto, nakita ko dumating na itong isang truck ng sardinas o isang elf ito ng sardinas na magbabagsak na rito dahil oras pa lamang ng preparasyon ngayon, Jerry Anthony, dahil alas 8 pa nga yung pagbubugas nito. Bukod dun sa mga sardinas na nakikita kong ibababa na dahil dumating na itong sasakyan na ito, meron ding mga murang gulay. Yung dati umabot pa ng 200 plus, 250 hanggang 260 pesos na presyo ng kamates. Abay, nasa 100 na piso na lamang ngayon. Yan, kung may papakita sa atin sa RHTV, yung kamatis na yan na galing dyan sa Bicol Region, maging itong bawang na mula naman sa Masbate ay 140 pesos ang kada kilo, yung sibuyas 120, yung luya ay bumagsak sa presyo nung nakarang linggo ay 200 ito dito sa Kadiwa Center na ito 200 ngayon ay 150 pesos pero kung ikaw ay pupunta sa mga palengke ngayong oras na ito pupunta ka sa palengke dito sa Metro Manila 180 yung pinakamababa na presyo kaya hindi na masama dun sa ating mga kababayan na makatipid ka ng minimum na 30 hanggang 50 pesos kung ikaw ay bibili mismo dito sa Kadiwa Center dito sa tanggapan ng NIA. Yung talong ay bumagsak pa mula dun sa murang 180 pesos noong nakalipas na linggo. Ngayon ay 130 pesos pero sa mga palengke nasa 160 hanggang 180 pesos yung kada kilo. Yung ampalaya 150 pesos, yung repolyo 60 pesos, ang pechay bagyo 60 at yung iba pang mayroon pang karne rito na anumang oras ay darating na rin kaya kumpletong-kumpleto ang mabibili ng ating mga kababayan. Mula rito sa tanggapan ng NIA, partikular na dito sa Kadiwa Center. Ako, si Val Gonzales, DZRH, una sa Pilipinas. Metro Manila ngayon. 29 Boy Gonzales, may pinaghahandaan dyan sa Kondim ba to? Sa Grandstand? Ewan ko, may rally pala ngayon. May rally. Ito naman ay pro-impeachment. Laban kay VP Sara. RH29 Boy Gonzales. Come in, boy! Anthony, Jerry, handa na ang iba't ibang sektor sa Metro Manila para magsagawa ng kanilang kilos protesta at ipanawagan ang pag-usad sa impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Sisimula ng iba't ibang militanteng grupo ang rally sa Liwasang Bonifacio. Ito'y pangungunahan ng Grupong Bayan, Kabataan, Gabriela, Pamalakaya, Alakpawis at iba pa. Alas 12 naman ng tanghali, sabay-sabay na lalabas sa kanila mga paaralan ang mga estudyante ng St. Benil, St. Scholastica at De La Salle University kung saan magmamatsa ang mga ito sa Top Avenue sa Maynila. Alas 12:30 naman ng tanghali lalabas naman ang mga estudyante ng UP Manila Community, Philippine Women's University, Philippine Christian University at mga taong simbahan at sila isasama sa contingent ng mga nasa Top Avenue sa Maynila. Kasi dito, nasa bayang marcha patungong Liwasang Bonifacio para sa 1:30 ng hapon na programa. Kapwa nila hinihingi sa Kongreso na simulan na ang proseso ng mga inihang impeachment complaint laban kay VP Sara dahil sa umano'y illegal na paggamit ito ng confidential fund. Dito sa Solano Street sa Kasal, pagbaba lamang ng Ayala Bridge, maraming polis na ang nakadeploy para sa malawakang rally na isasagawa ngayong araw na ito. Ito si Boy Gonzales para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino.
Metro Manila ngayon. Anthony Taberna at Jerry Baha. DZRH. Pangunahing balita. Ang balitang ito ay Sa pamamagitan ng pag-exhibition sa Marilake Highway. Sinabi ni General Mata na batay sa kanyang pag-iimbestiga, lumabas na madalas na nagpapasikat ang mga rider sa naturang kalsada dahil andon ang mga photog. Pero sa halip na ibawal sa lugar ang mga photog na wala naman anyang nilalabag na batas, siniling na lang niya ang kooperasyon ng mga ito para ma-report ang mga rider na nag-exhibition. My personal contact number and we'll be having a Viber group. I-report nila po sa amin. After the fact, pag may nakita sila, i-report namin. And then kami, i-report naman namin sa LTO. For the LTO to issue show cause order dun sa mga ma-identify namin nagpa-violate. Ang tinig ni Highway Patrol Chief Eleazar Mata. Isa daw pong pagtatangka ng destabilisasyon sa pamahalaan ang paghamon sa constitutionality ng 2025 General Appropriations Act sa Korte Suprema. Ito ang paniniwala ni Pangulong Bongbong Marcos sa harap ng pag-amin na wala rin silang contingency plan sakaling magdesisyon ang Supreme Court pabor sa petisyon. Kapag natuloy, sinabi ni Marcos na titigil ang operasyon ng pamahalaan dahil sa kawalan ng budget. Sinabi ng Pangulo na si Solicitor General Minardo Guevara ang siyang sasagot sa petisyon na kumukwestiyon sa constitutionality ng budget. Iginit din po ng Pangulo na walang blank pages na nakita sa 2025 budget taliwas sa pinag-iingay ng mga kritiko. Sa kanyang talumpati sa 20th National Convention of Lawyers sa Cebu, tiniyak ng Pangulo na niripaso at sinuri niyang mabuti ang higit 4,000 pahina ng 2025 budget at wala siya nakitang blankong pahina rito. I reviewed it, analyzed it, and yes, in parts vetoed it. And so for those of you, and up to now, I cannot find those damned blank items. We'll keep looking, but I really am convinced that they simply do not exist because it is not allowed to exist. Sa ibang balita, inalok ng Pangulong Marcos ang China sa isang kasunduan. Itigil na ang agresibong aksyon sa West Philippine Sea kapalit ng pag-aalis sa US Typhoon missile system ng Amerika na nasa Pilipinas. Ito po ang naging tugon ng Pangulo sa pag-alma ng China sa naturang missile system na umano'y nagpapalala sa tensyon sa pagitan ng dalawang bansa. Ayon sa Pangulo, hindi niya lubos na maintindihan kung bakit pinupunan nila ang naturang missile system gayong hindi naman sila pinapakialaman sa system na ito na lubos na mas malalakas kumpara sa naka-install sa Pilipinas. Let's make a deal with China. Stop claiming our territory. Stop harassing our fishermen and let them have a living. Stop ramming our boats. Stop water cannoning our people. Stop firing lasers at us. And stop your aggressive and coercive behavior. And return the Typhoon missiles. Tigil nila yung ginagawa nila, pabalik ko lahat yan. Sa ngayon, mananatili ang Typhoon missile system ng US sa Pilipinas para gamitin sa joint military exercise ng Pilipinas at Amerika. Nasa 15 paliparan sa bansa ang isa sa ilalim sa modernisasyon sa pamamagitan ng Aviation Infrastructure Program ng pamahalaan. Sinabi po ito ng Pangulong Marcos sa inaugurasyon ng parallel runway sa Mactan, Cebu International Airport. Ayon sa Pangulo, sa pamamagitan nito matitiyak ang connectivity sa buong bansa pati na ang competitiveness ng mga paliparan upang makahikayat ng mas marami pang turista. Tiwala rin ng Pangulo na sa pamamagitan nito ay maiaayos at mapapaganda ang mga runway, taxiway, rampa at control towers. Under the Aviation Infrastructure Program, we have allocated 7.7 billion pesos under this year's budget for the upgrade of 15 airports nationwide. This underscores our resolve to modernize facilities and ensure connectivity across the archipelago.
ang tinig ng Pangulong Bongbong Marcos. Ibang Chinese national naman ang timbog sa umunay pang-espiya sa mga barko at base militar ng Pilipinas. Sinabi ni NBI Director Jaime Santiago na nahuli ang dalawa sa mga ito pagdating pa lang sa NAIA mula sa Palawan. Isa naman ang naaresto sa Intramuros at dalawa sa Binondo, Maynila. Kinilala ni Santiago ang mga naarestong sina Cheng Hai Tao, Wu Chengting, Wang Yongxi at Wu Chinren. At ang sinasabing leader ng grupo na si Cao Shou Huang. Kumbatsero, na baka kilala mo itong mga to. Na-recover sa mga ito ang mapa ng Subic Bay International Airport at Naval Operating Base Subic. Bukod pa rito ang video footage ng BRP Teresa Magbanwa at BRP Gabriela Silang habang nakaangkla ang mga ito. Ayon kay Santiago, naglagay ang mga nasabing Chinese national ng CCTV camera, high-resolution solar power camera na nakatutok sa dagat kung saan dumadaan patungo at pabalik ang mga barko ng Pilipinas patungong West Philippine Sea. Well, pakahinaan mo nga yung electric pan dito at nililipad tong binabasa ko Ang bihirang patiso. Nagbabala ang Department of Health sa posibleng pagkakaroon ng outbreak ng mga sakit sa bansa kapag nanatiling mababa ang immunization rate sa Pilipinas. Ayon sa Field Health Service Information System ng DOH, 61% lang mula sa target na 95% ang nabakunahan hanggang sa pagtatapos ng nakaraang taon. Paliwanag ni Health Assistant Secretary Farwa Hombre, marami ang naging dahilan ng mababang immunization rate pero pangunahing naging rason ay ang kawalang tiwala o pagkatakot sa bakuna. Kapag nagpatuloy niya, ito ay mabibigo pa rin sa mga susunod na taon na buwan na maabot ang 95% na target para sa pagbabakuna. Posibleng magsilabasan muli ang mga sakit na nakontrol na sana. Umanaw na ang 82 na veteranong mambabatas at human rights advocate na si Albay 1st District Representative Edsel Lagman. Ayon kay Tabaco City Mayor Crisel Lagman, anak ng pumanaw na kongresista, pumanaw po ito dahil sa cardiac arrest. Kwento ni Cristel, binawian ng buhay ang kanyang ama, kapiling silang magkakapatid at iba pang miyembro ng kanilang pamilya. Kinilala rin ito ang kanyang ama bilang may integridad, habag at walang takot. Ibinida ni Cristel ang pakikipaglaban ng kanyang tatay na may matibay na determinasyon at hindi matitinag ang pag-asa. Susunod! Sino itong magaling na veteranong aktres na pinatitigil na ng doktor na magtrabaho dahil hinihingal na at hirap ng magsalita? At yung mga maliliit na eroplano o yung mga sumasakay sa mga maliliit na eroplano, doon na raw po sa maliit, ililipat na raw po mula sa NAIA patungo doon sa Clark Airport sa Pampanga. Yan at iba pa sa pagbabalik ng Pangunahing balita. 7:38. This time check is unahing balita ang mga kumbatsero ng bayan, Katunying at Ka-Jerry. 2 por 2. Kausapin lang natin ngayong Friday morning ang presidente at CEO ng Clark Development Corporation, si Attorney Agnes De Venadera. Madam President, magandang morning. Si Katunying po ito. Ay, magandang morning. Talagang napakaganda ng ating morning. Ay, talaga naman. Ma'am, mukhang kaya mas maganda morning nyo dahil mukhang mas marami nagagamit ng Clark International Airport dahil dito sa utos na by March ay 37% yata o 30% ng mga turboprop operations ay lilipat na dyan, and by October ay 100% na ng mga turboprops aalisin na sa NAIA. Anong magiging epekto sa operation ng Clark International Airport nito? Una ay nagpapasalamat tayo sa DOTR, Department of Transportation, dahil nakita na magluluwang ang NAIA. Sinangan di ba? Dahil sa traffic lang. So, itong paglipat ng turboprop
planes, ang translation nito sa mga pasahero na darating sa Clark International Airport ay estimated 640 passengers per day. Yan. At mag-umpisa ito sa March 30. March 30. 2025. Oo. Of course, ang projected lahat. Pero makakuha lang tayo nito na kung hindi naman lahat, napakalaking bagay yung 640 per day to start with. Oo. To start with that, Opo. hindi pa yan yung lahat dahil itong pabilipat ng mga yung maliliit na aeroplano Opo. ay hanggang October 26, 2025. No? So, ang unang lilipat ay Cebu Pacific. Cebu Pacific, okay. Oo. Di ba, meron pa tayong PAL Express? Yes, opo. Yun. So, sa Cebu Pacific pa lang, ito pa lang yung mga lumen. Ang laki ang ganda-ganda nung Clark Airport kakaunti ang nakakatikim o nakaka-experience nung kagandahan yan. Ngayon, mauobliga ang marami na makita ang kagandahan ng paliparan. Oo. Ang Clark International Airport na yan awarded internationally as one of the most beautiful airport. In fact, yung last most beautiful airport among mga smaller size airports. Oo. Sayang naman. Totoo. At hindi lang naman airport ang pwede mong puntahan. Totoo. Diba? Hindi, teka muna lang, ma'am. Ma'am Agnes, maitanong ko lang, sa ngayon po ba, gaano karami ang gumagamit ng Clark Airport? Gaano lamang karami ang gumagamit ng Clark Airport? Pero marami na rin. 9,000 per day na tayo. 9,000 per day. Pero ang pangarap ninyo sana, ano ang target po ninyo? Ano ang goal ninyo? Dapat kasi magkita yung mga 8 million sa buong taon. Sa buong taon. So mga madoble man lang sana yung 9,000 a day ninyo, Oo, pero kaya ito, madadagdagan. So, doon sa ating projections ng 1 year, sa ngayon nga, ang 1 year natin, mga 2 million mahigit pa. Pag itong turbo, lahat ng turboprop airplane, nakalipat, ang projected ng DOTR is nasa mga 2 million, another 2 million. Ayun, ang laking bagay nun. Kasi Concept, mutually beneficial sa NAIA at saka sa Clark, Exactly. Yung problema ng NAIA na nagkakaroon tayo ng air traffic, di ba, bago makalanding kasi maliit na aeroplano o malaki mang aeroplano, yung paggamit po ng runway, isa naman. Tama. Hindi naman pwede pag maliit na aeroplano, magkasabay kayo, pwede kayo. Saka yung parking, pati yung parking. At saka parking, diba? So yung problema ng NAIA, ng Manila International Airport, ay yun naman ang malaking solusyon ng Clark International Airport. Kaya napakahusay nun. At saka, alam mo naman, pag nagpunta ka ng Clark International Airport, hindi lang maganda yung airport, pati mga tindahan at mga restaurants, masarap. At yung mga pasalubong, pwede mo nang kunin kay hotel. Tama po yun. Pero alam niyo po, Ma'am Agnes, sa totoo lang, ngayon naman, kahit hindi pa ini-implement itong paglilipat ng mga turboprops na mga aeroplano, gustong-gusto na rin siguro ng ating mga kababayan na subukan ng Clark Airport. Kaya lang, yung pong pagpunta ay pa rin matinding hamon pa rin po hanggang ngayon. Ano ba ginagawa po ninyo dyan? Okay, napakaganda ng tanong mo. Kasi mula Maynila, mula Baguio, mula sa iba pang lugar,
meron tayong P2P. Siyempre kung ikay mag-i-aeroplano, gusto mo maganda-ganda yung sasakyan. So Opo. meron tayong point na sinasabi. Yung point-to-point na yun, lalo na yung nanggagaling ng Maynila, meron sa Trinoma, yan direksyon ng, ang iba direksyon ng airport natin, Opo. at ang iba naman ay hanggang SM Clark. Oo. At SM Clark naman, meron tayong Clark Loop. Ang may-ari at nagpapatakbo naman yan ay ang Clark Development Corporation. Yun. So, dati kasi napakamahal ng taxi ka pa or something. Pero ngayon, dahil may Clark Loop na, pagbaba mo ng SM, punta ka lang sa Clark. Mag-iintay ka ng Clark Loop. Yung dalhin ka sa airport. Kumbaga, pinipilit nating maging convenient para sa mga pasahero, ano po. Eh yung presyo naman, baka naman mahal 'yon. Hindi, ang mga 15 pesos, mga ganun lang eh. Opo. Yun ang Kung ano yung charge ng jeepneys, yung fare matrix natin, yun, halos ganun. Minimum ay 15. Opo. Kaya lang ito, gagamit ka ng bit card, kasi cashless tayo, pero pwede ka rin mag-download sa sa iyong cellphone. Opo. Yung lahat na yun. Pero may isa pa tayong plano na magkakaroon ng check-in ay sa SM Clark. Galing ano. Doon hindi mo na kailangan dala-dala yung bagahe mo. Doon ka na lang sa SM Clark na mag-check-in. Aba kainam. Oo, napakainan nun dahil magkakaroon din kami ng parang dedicated na bus para magdadala sa airport. Ayun, naku, marami palang mga development projects yan. Makikibalita uli kami sa inyo. Ma'am Agnes, salamat po at magandang umaga po sa inyo. Happy weekend! Okay. Happy weekend too. Thank you very much. Thank you. Anthony Taberna at Jerry Baha. DZRH. Pangunahing balita. Alam nyo ang isang nawawalang elemento dyan para mas maging maganda ang ma-utilize, ma-optimize ang gamit ng Clark. Yung pong tren mula Manila hanggang doon sa Clark. Kaya lang hindi gumagalaw ang construction. Bakit? Tanong natin sa DOTR. Andun yata ang mga kapatid ni Speedy Bagal. 7:53. Ay! Magandang morning kay Engineer JC Ancheta. At meron daw tuwan-tuwa doon sa balita na yon na ang mga maliliit na eroplano, well, hindi naman maliit, relatively maliit kung ikukumpara sa mga jumbo jets, ay ng Cebu Pacific at ng PAL Express ay lilipat na sa Clark. Oo. Yun ang maganda. Maraming luluwag ang NAIA. Sa totoo lang, dadalas ang flight ng malalaking eroplano at siguro naman wala nang maidadahilan dyan tungkol sa mga delayed flights, ano? Magandang umaga kay Ma'am Tess at kay Sir Hans at kay Kuyang Melvin Raimundo. Magandang morning! Magandang morning din kay Director Denise Ayag, Kuya Boy Fabian, Kuya Obet Imperio at kay Ninong RD Dong Tolentino. Kumusta po kayo? Baka gusto niyo nang magpalit ng bubong ng bahay, ha? Buti na lang may bubong na maaasahan. Gawa sa state-of-the-art technology, may aluminum na, may pintura pa. Now available na rin sa pre-painted tile span para sa eleganteng bubong na matibay na, makulay pa. Mag-cherry loom, pre-painted ka na! O paano? Bye! Happy weekend! Woohoo! Damdaming bayan! Susunod na! Ang